So yun guys no, start ko muna kayo sa mind setting kasi kahit naman anong bagay magagamit nyo 'to. So basically, yung kailangan lang natin gawin is i-shape ko lang yung ano nyo, yung focus nyo na wag nyo lang basta sundan yung magiging tutorial natin, yung ituturo ko sa inyo kasi based sa akin kung paano ako mag-apply para mas mabilis kong magets yung isang bagay is magbibigay ako ng time sa kanya, set aside ko lahat ng mga bagay na ginagawa ko or yung priorities ko or focus ko. So gagawin ko, bigay ako isang araw or dalawang araw doon sa part na yun na iintindihin ko siya. Hindi ko lang siya basta susundan or ifa-follow through kung ano yung mga kailangang procedure na dapat gawin. Which is ang gagawin ko is i-analyze ko siya, i-deep analyze ko siya na mas maintindihan ko kung ano yung pinaka process na ginagawa sa kanya. So gusto kong gawin sa inyo dito is mind setting lang na kung ano man yung mga priorities mo muna, i-set aside mo siya kasi mas mabilis mo magigets to or mas masusundan mo to kapag yung focus mo is 100% nandito. Kumbaga, sabihin na natin na papanoorin mo yung video natin ng tutorial pero sinundan mo lang siya. So basically sinundan mo lang, kung magawa mo man siya or hindi mo pa rin siya magigets. Kumbaga nandun pa rin siya na matapos mo man yung video, yung tutorial is nandun pa rin yung question sa'yo, paano nga ba gagawin ulit to nang hindi mo na pinapanood yung video. So kung marami pa rin clueless sa'yo kung paano yung pinaka procedure, unlike kung gagawin mo i-deep analyze mo siya na susundan mo nga yung video in the first place, pag napanood mo siya, nasundan mo na, at the same time nung nasundan mo na siya, gagawa mo ngayon siya ng deep analysis na ano ba yung procedure na yun, bakit namin ginawa yun, bakit ba yun yung ginawa natin, ano bang purpose, bakit ito yung procedure na ginawa, bakit ito yung step by step na gagawin. So kumbaga bawat step by step na gagawin natin is iniisip mo na kung ano yung purpose niya, kung ano yung kalalabasan or ano yung gamit niya. Yan, yung pinakamadaling salita. Kung ano yung gamit niya, bakit yun yung gagawin mo. So, for example, may chat ka sa Messenger, no? Anong una mo pupuntahan? Syempre Messenger. So ano yung procedure na kailangan mong gawin? Hanapin mo yung tao na i-chat mo, and then yung mga process, kung ano yung process hanggang sa i-deliver mo na yung message. So ganun din dito. So yung step by step na gagawin natin dito is kailangan alam mo kung ano yung ginagawa mo. Hindi lang siya yung ginagawa mo kasi kailangan mo siyang gawin. Kasi task mo siya, kailangan gawin ko to kasi kung hindi ko to gawin is bababagsak ako. Hindi pwedeng ganun. Kailangan nandun ka sa state na alam mo yung dahilan kung bakit mo siyang ginagawa. So eto, 'di ba? Bakit tayo pumasok aralin yung bagay na to? Kasi nga gusto natin siyang matutunan. So sabihin na natin mostly some of us are lang para sa certificate for the requirements. Pero diba, what is the benefit naman kung aalamin mo na rin kasi nag-spend ka na ng time dyan, ng oras, ng panahon. What is the benefit naman na maibibigay niya sa'yo kung aaralin mo na rin siya deeply para makapagbigay ng additional skills sa'yo or idea kung so on, ma-relate ka sa computer kung hindi ka man talaga sa mga computer naka-assign. Pero kung ikaw kasi talaga sa computer ka naka-assign, kagaya ko, trabaho ko is mostly sa computer. Ang laking bagay niya sa akin nito kapag ka naintindihan ko na siya. So before kasi may computer nga ako pero hindi ako marunong mag-operate or magkalikot dito yung mga parts nito, paano mag-assemble. Pero after kong mag-aral dito, no, alam ko na kung paano ko kakalikutin, ano yung mga parts na dapat kong baguhin, ano yung mga connection na dapat kong ipag-connect sa kanya para mapagana ko siya. So for example, kung magkakaroon ako ng another PC, kaya ko na mag-assemble with my own. Hindi ko na kailangan mag-relay sa iba kasi nga meron na akong basic knowledge doon sa ginagawa na yun. So yun din dito. So kung ikaw, kapag pumasok ka sa sa computer tapos gusto mo mag-networking, no, yung mga pagko-connect ng mga multiple devices, so may basic knowledge ka na kung paano natin siya gagawin. At the same time, kung magpapalit ka ng OS ng PC mo, alam mo na kung paano maglagay ng panibagong OS sa computer mo. So yun yung pinaka-purpose kung bakit natin siya ginagawa dito. At the same time, yung networking nga, kumbaga yung sa server side na kailangan mapag-connect natin or makontrol ng isang PC, yung isang PC with static nga na connection. Yung pinaka-kailangan nating maintindihan sa kanya. So since naayos ko naman na yung main setting siguro sa inyo rito,
Medyo sinisipon ako. So, ayun, minayin setting ko lang kayo para at least kahit papaano, mas magkaroon kayo ng deep connection doon sa inaaral ninyo. Kasi may dalawang klase guys na ituturo ko sa inyo. No? May dalawang klase naman nag-aaral na mayroon nga araw-araw nagpapasok pero hindi niya naiintindihan kung ano yung ginagawa niya. Bakit? Kasi sinusundan lang niya kung ano yung tinuturo sa kanya. May isang tao na hindi naman lagi nagpapasok or hindi naman siya totally always active, pero pagka tinanong mo siya, nasasagot niya yung bagay na yun. Alam mo kung bakit? Yung tao na yun, kung nag-aral siya, hindi man niya inuubos yung oras niya, pero kapag nagbigay siya ng isang maliit na oras doon, pero i-deep analyze niya na maintindihan niya yung bagay na yun, yun yung advantage sa kanya. Mas mataas yung advantage niya kasi nandun siya sa pinaka ina-analyze niya yung bawat inaaral niya. Kumbaga step by step inaalam niya kung ano yung purpose ng mga step by step na yon. Unlike sa isang tao na halos araw-araw nandiyan pero hindi naman niya ina-analyze yung bagay na inaaral niya. So mababaw. So ang point ko dito, pare-pareho tayo, palalimin lang natin yung analyzation natin dun sa bagay na inaaral natin at tayo rin na magbe-benefit nun. Kumbaga mas mabilis mo siyang ma-adapt at ma-apply sa sarili mo kung paano mong matututunan gawin yung bagay na yun. So sabi ko nga sa inyo, hindi lang naman siya para dito, no. So itong mindsetting ko na to, magagamit natin to kahit saan. So kahit anong bagay naman, o kunwari nag-switch ka ng career mo, so may tinuro sa'yo na bagong task na dun sa trabaho na pinasok mo, kapag mas malalim yung interest mo doon sa pag-aaral doon sa bagong job na papasukin mo, mas mabilis mo mapipick up yung procedure or yung rotation ng trabaho na gagawin mo doon. Kasi nga inaalam mo kung ano yung rotation eh. So ganun din dito, yung process and rotation is same lang yan guys. So kung ano yung process ng trabaho mo, alamin mo lang mula pagpasok mo ng umaga, anong dapat mong kailangan gawin. So pagpasok mo sa trabaho mo, ano unang kailangan mong gawin? So for example, nasa computer ka, unang mong gagawin is buksan yung PC mo. Pero after nun, ano yung mga next procedure na kailangan mong gawin? So kung papasok ka lang, pag upo mo, nakatunganga ka na, wala na, diba? Hindi mo na alam kung ano yung mga sunod mong gagawin. Dapat alam mo siya, na-analyze mo. Kumbaga kahit wala ka dun, kaya nga ito guys, minamain setting ko kayo kahit wala sa harap ng ng computer or sa ginagawa natin. Kasi gusto ko ma-visualize mo yung process kahit wala ka sa computer, nabi-visualize mo na kung paano mo siya ipaprocess. Kasi ako habang nagda-drive ako ngayon, yan, dyan sa time na yan, nagda-drive ako, nasa isip ko na kung kumbaga, para na ako nagko-computer niyan na ina-analyze ko na kung paano yung procedure na gagawin ko pagdating ko ngayon doon sa Mindtech. Pagdating ko doon sa trabaho, sa school. So pagdating ko doon, pag-upo ko, alam ko na kaagad kung ano yung mga step by step na gagawin ko. So dire-diretso na ako. Kumbaga, mas mabilis ko na siyang matatapos. O kung compare doon sa mo pa lang siya iisipin gawin, pag nandun ka na, di ba? Kumbaga, step by step ka, may may note naman kailangan, yun na lang gawin ko. So tingnan ko lang, basahin ko lang yung note step by step ko, makukuha ko na yun. Pero in reality, kalalabasan may mga troubleshooting na may encounter natin na hindi na natin alam kung paano natin gagawin. Which is ang mangyayari, uulit ka ulit sa simula na nagko-cause na naman ng another time. Diba? Ang tagal niyang gawin. Unlike nung panonoorin mo yung video tutorial natin ngayon, pero ang mangyayari, sa una, i-follow through mo lang, susundan mo lang ako. Pero after nun, i-deep analyze mo na siya, bakit niya ginawa to? Bakit ito yung first step na ginawa namin? So, bakit ito yung second step na ginawa namin? So, what if kung gagawin mo, no, i-troubleshoot mo or ilalaruin mo siya, what if kung ito yung sundan ko, ito muna yung gawin ko, ano yung error na pwede kong makuha? So, kasi kagandahan kasi kapag nakukuha mo yung error, nung time kasi nung nag-aaral ako, nung pumapasok tayo ng mga nakaraang araw, ako yung laging huling umuwi kasi ina-analyze ko siya. Kada step na nangyayari sa akin, may mga error akong nakukuha na which is helpful siya sa akin kasi nalalaman ko kung paano ko siya ito troubleshoot. So,
ang kagandahan nun, kapag ka na-encounter ko na siya in the next phase, sa susunod na trial ko ulit, alam ko na kung paano ko siya gagawin. Alam ko na siya kung paano ko siya isosolve. So, yun yung kagandahan doon. So, ganun din yung mangyayari sa atin dito. For example, ikaw, mas maganda, laruin mo siya. Mas maganda kung may ma-encounter ka kasi talagang error. Kasi yung error na yon magiging ano siya magiging guide siya sa'yo kung paano mo siya ito-troubleshoot sa mga susunod na mangyayari na gagawin mo siya ulit na ma-encounter mo ulit yon. Alam mo na siya kung paano mo siya isosolve, di ba? So at the same time, kapag may tao na nagtanong sa'yo na-encounter yung error na yun, alam mo kung paano mo siya i-guide, paano mo ituturo. So, unless, may mga tao rin kasi madamot talaga sa knowledge, guys, no? May katrabaho ko before na ang damot niya sa knowledge, ayaw niya talaga mag-share. And, may mga ganun tao, hindi na natin kailangan yan yun. Wag na tayo maging ganun. Kailangan mas maganda i-share mo rin knowledge mo kasi pagandahan na nakatulong ka na sa kapwa mo. So, ayun, at least na mindsetting ko na sa inyo, pwede na kayo mag-jump in sa susunod na video. And, ayun, good luck, guys. Yo. Sado na. Eh bro, thank you